grabe yung hirap magpatawa ngayon. Minsan pag nanonood ako ng mga lumang comedy, sabihin ko, kakatawa yan ano? Paano pag sinabi ko ngayon yan, anong mangyayari sa akin? Yung si Babalu biglang tinutulak ng ng mga kasama niya ring komedyante. Iba't iba pang mga pwedeng gawin noon na hindi mo na magagawa ngayon. Bakit ha? Kasi ang daming kritiko. Magandang araw mga kachika! Rigel po ulit ang inyo Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending na mga showbiz balita. Naging emosyonal at naglabas ng kanya saloobin ang unkabogable star na si Vice Ganda sa kanila mismong programa na It's Showtime. 2 araw pa lamang ang nakakalipas. Yan ay matapos mag-perform ni Bong, Jugs at Teddy sa kanilang segment na Magpasikat, kung saan ginaya ng tatlong ito si Dolphy, Babalu at si Redford White. Kabilang na rin dyan mga kachika yung iba pang mga komedyante na mga sumakabilang buhay na. Kumbaga, pinakita kasi doon mga kachika gamit yung deepfake technology yung mga mukha nung ating mga legendary comedian. Ang naging sentimentong mga kachika ni Vice Ganda, napakahirap na daw magpatawa sa panahon ngayon, which is totoo yan. Ayon sa kanya mga kachika, mahirap na magpatawa noon pero mas mahirap na magpatawa sa ngayon. Panoorin nyo tong video ito mga kachika. Tsaka nung panahon nila, mahirap nang magpatawa noon. Pero grabe yung hirap magpatawa ngayon. Minsan pag nanonood ako ng mga lumang comedy, sabihin ko, kakatawa yan ano? Paano pag sinabi ko ngayon yan, anong mangyayari sa akin? Alam nyo mga kachika, sobrang agree ako dyan sa sinabi ni Vice Ganda. Kasi nung panahong iyan, kasi tayong mga batang 90s mahilig tayo sa mga comedy noon Tapos napakasimple lang mga kachika ng mga pelikulang comedy. Paano pag ginawa ko ngayon yan, anong mangyayari sa akin? Grabe, ang sarap magpasaya ng mga Pilipino, pero lately, ang hirap nyo ding pasayahin. Ang hirap ng patawanin. Ang hirap nyong pasayahin. Diba? Kumbaga, napakadaming magagawa, napaka-broad ng pwede mo gawin kapag ikaw ay magpapatawa. Diba? Nandun yung mga part na may binabatukan, diba? May mga dinuduraan, diba? Usually si Vic Soto, dinuduroan niya yung mga sidekick niya nung tubig sa bibig. 'Di ba? Yung si Babalu biglang tinutulak ng mga kasama niya ring komedyante. Iba't iba pang mga pwedeng gawin noon na hindi mo na magagawa ngayon. Bakit ha? Kasi ang daming kritiko. 'Di ba? Konting kibot, konting utot, 'di ba? Merong pangit na reaksyon na ang hirap-hirap magpatawa ngayon. Nakakatuwa na makita yung maraming litrato ng komedyante. Sabi ko, ang sarap po, ang dami ng komedyante. Pero ngayon, sana dumami pa yung komedyante kahit ang hirap-hirap ng magpatawa. At ang mga kritiko, ang mga mismong manonood. Kasi mga kachika, mula ng na-imbento itong social media, parang nasa kalsalig ang mga komedyante sa henerasyong ito mga kachika. Bakit? Kasi konting kibot, mapapansin o pupunahin yung mga ginagawa nilang pagpapatawa. Ako mga kachika, hindi ako against sa mga pumupuna. Karapatan natin yan Pero ang punto ko dito, mas nagiging mahirap. 'Di ba? Actually, sinabi rin niya ni Joey De Leon. Naalala nyo yun? Yung nabanggit niya yung salitang lubid na ginawa niyang biro. Tapos ang dami ng mga nagdunong-dunungan sa social media at agad na inirelate ito sa pagbibigti o pagpapakamatay. Di ba mga kachika? Kagaya nga sinabi ko kanina, biglang nagsulputan ang mga kritiko. Kumbaga, yung mga tao, naibo-voice out ka agad nila yung mga gusto nilang sabihin sa simpleng pagtatype lang sa keyboard at pagpindot ng enter. Di ba? Kumbaga, ang dami nagdudunong-dunungan. Yung mga sinabi kong halimbawa kanina, yung for example si Bossing, noong araw nagagawa niyang, alam nyo yun, maduraan.
Galing sa bibig niya yung tubig kay Jose Manalo, sa mukha ni Jose Manalo, sa mukha ni Jimmy Santos, sa mukha ni Pipoy. Alam niyo yung mga komedyanteng kasama niya dati. Nagagawa niya yon sa Itbulaga. Ngayon mga kachika, magagawa niya pa ba yan? Panigurado sasabihan ka agad siya na bastos, baboy, walang moral. Dahil ang dami nang mga kachika, mamumuna sa'yo, mamumuna sa mga komedyante. Ang dami nang nagmamagaling, lalo na yung mga cloud chaser kagaya ni Rendon, na tipong gusto nilang punahin yung mga ganyan, tuwang-tuwa sila kasi naaambunan sila ng kasikatan. Ganun lang yun Kaya minsan naawa din ako dito nga sa mga komedyante sa panahon nating ito dahil para silang mga kachika napipit-pit Kumbaga lumiliit masyado yung mundo nila in terms of mga kaya nilang gawin para makapagpatawa ng tao. Tama rin si Bay sa sinabi niya na paunti ng paunti yung mga komedyante natin ngayon. Napapansin nyo ba? Pansinin nyo, sino-sino ba yung mga bagong mga komedyante natin ngayon? Diba sila pa rin yung dati? Sana dumami. I cannot see the world right now na nakikita kong pakonti ng pakonti yung komedyante kaysa sa parami ng parami. Karamihan sa mga artista ngayon, mas pinipili na lang nila na pumasok sa genre ng drama at horror kaysa pumasok sa mundo ng komedya. Diba? Dati, ang daming mga mga kachike, mga palabas na comedy, daming mga pelikula, tapos yung mga noontime program expand lang sila ng expand sa number ng mga, alam nyo yun, komedya nila ng mga host. Ngayon mga kachika, usually kung sino yung mga komedya nilang noon, hanggang ngayon yun pa rin. Kasi nga naman, pag pumasok ka sa comedy, lagi kang mag-aalala kung ano ba yung mga gagawin mo o sasabihin mo na hindi magagalit o babatikusin ng mga manonood. Karamihan mga kachika, parang pag comedy ka, magpapatawa ka, lalo na sa mga noontime program o general audience na rating. Iisipin ka agad nila, makakasakit ba ako? Makakainsulto ba ako? Baka mamaya pag sinabi ko ginawa ko to, biglang tadtarin na naman ako ng mga negative comments ng mga basher. Ganun ka agad. Kaya unti-unting namamatay ang entertainment dito mga kachika pagdating sa comedy. Kasi in reality, mas kailangan natin ng komedya sa ngayon Correct. Pero nahihirapan yung komedyang ibigay yung gusto nila dahil ang hirap magpasaya. Dahil ang dami ng pinaniniwalaan ng mga tao ngayon. Kumbaga, compare nung araw na napakadaming mga pelikula, tapos yung mga noontime program expand lang sila ng expand sa number ng mga, alam nyo yun, komedya nila ng mga host. Ngayon mga kachika, usually kung sino yung mga komedya nilang noon, hanggang ngayon yun pa rin. Wala nang wala nang nagtatry o nag-a-attempt na magpatawa Natatakot na. Yung MTRCB kasi napaka-sensitive na, lalo na pag yung mga tao, mga netizens nag-mass report. Pagdating nga dito sa mga nakikita o napapanood nila na para sa kanila hindi tama. Para sa kanila nakakasakit. Kahit na ang objective naman talaga ng mga komedyante magpatawa, magbiro, magjoke at magbigay lamang ng kasiyahan sa lahat ng mga manonood. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana wag niyo kalimutang bisitahin ang ating website na chikapatrol.net at maglagay din kayo ng inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out! Kachika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.